Sa panteon ng mga alamat ng pelikulang Pilipino, isang pangalan ang nagsilbing pundasyon at unang haligi ng kadakilaan. Isang pangalang madalas na natatabunan ng ningning ng kanyang higit na tanyag na anak. Bago pa man makilala ng bansa si Fernando Poe Jr. bilang Day King, mayroon ng unang hari na umukit ng kanyang sariling alamat sa industriya. Siya si Fernando Poe Sr., ang orihinal na hari ng mga bituin, King of All Stars. Isang figurang hindi lamang nagningning bilang aktor, kundi nag-iwan din ng marka bilang isang makabagong producer, direktor, at isang bayaning sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang buhay, bagamat maikli, ay isang salaysay ng mabilis na pagsikat, masidhing pagmamahal sa sining, at di matatawarang pag-ibig sa bayan. Mula sa dekada 30 hanggang sa unang bahagi ng dekada 50, si Poe Sr. ay isa sa tatlong pinakamalalaking bituin sa pelikula, kasama ang kanyang mga kasabayang sina Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Ang kanilang triumvirate ang nagtakda ng pamantayan ng kasikatan at husay sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ito ang kuwento ng unang hari, isang pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, karera, at pamanang nagpatuloy sa mga sumunod na henerasyon. Mga unang taon at akademikong pundasyon, isinilang si Alan Fernando Reyes Poe noong Nobyembre 27, 1916. Ang kanyang ama ay si Lorenzo Poe, isang Katalan na mula sa Majorca, Espanya, na nakipagsapalaran sa Pilipinas at pumasok sa negosyo ng pagmimina sa Hilagang Luzon. Ang kanyang ina naman ay si Martha Reyes, isang Pilipina. Ang orihinal na apelyido ng pamilya, Poe, ay kalaunang binago at ginawang Poe upang mas madaling bigkasin at mas umangkop sa lipunang nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Sa kanyang kabataan, si Fernando ay may palayaw na nanding. Nagpakita siya ng angking talino at dedikasyon sa pag-aaral. Nagtapos siya ng high school sa Arellano High School noong 1931. Pagkatapos nito, pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas, UP, kung saan kinuha niya ang kursong Bachelor of Science in Chemistry na kanyang natapos noong 1935. Hindi pa nasiyahan sa kanyang unang degree, nagpasya siyang palawakin pa ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral ng dentistry sa Philippine Dental College. Sa panahong ito, isang popular na kwento ang kumalat na di umano'y si Fernando Poe Sr. ang naging modelo para sa ikonikong estatwa ng UP, ang Oblation, na nilikha ni Guillermo Tolentino. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay nananatiling isang haka-haka sa kasaysayan ng unibersidad at walang sapat na dokumentasyon o katibayan upang formal itong patunayan. Pagsibol ng isang bituin sa pelikula noong 1936, habang nag-aaral pa, sinubukan ni Fernando ang mundo ng pag-arte. Ang kanyang unang paglabas sa pelikula ay sa Birheng Walang Dambana, kung saan nakasama niya ang isa sa mga reyna ng pelikula noon, si Rosa del Rosario. Sa kabila ng paunang pagsubok na ito, hindi pa lubos ang kanyang tiwala sa pag-arte bilang isang matatag na propesyon. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa chemistry at nagtrabaho bilang isang chemist sa Blue Star Products mula 1937 hanggang 1938. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng dentistry na kanyang matagumpay na natapos noong 1942. Ngunit ang tawag ng pelikula ay hindi niya matanggihan. Bagamat may pag-aalinlangan sa simula, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng mga pelikula. Ang kanyang malaking pagkakataon ay dumating noong 1937 sa epikong pelikulang Zamboanga. Sa pelikulang ito, na muli niyang pinagbidahan kasama si Rosa del Rosario, gumanap siya bilang isang katutubong mandirigma sa isang tropikal na paraiso.
Ang kanyang papel ay akmang-akma sa kanyang 20 taong gulang na pangangatawan at karisma. Ang Zamboanga ay hindi lamang naging isang lokal na tagumpay. Ito ay lumikha ng kasaysayan bilang kauna-unahang pelikulang Pilipino na naipalabas sa buong mundo. Ipinamahagi ito sa United Kingdom sa ilalim ng pamagat na Fury in Paradise. Ang pandaigdigang pagkilalang ito ang nagpatibay sa posisyon ni Fernando Poe Sr. bilang isang lehitimong bituin. Dahil sa tagumpay ng Zamboanga, bumuhos ang mga alok para sa kanya. Sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto na lalong nagpasikat sa kanya. Kabilang dito ang Punong Punglo, 1939, Bayani ng Buhay, 1940, Tinig ng Pag-ibig, 1940, Paraluman, 1941, Puting Dambana, 1941, Ang Viuda Alegre, 1941, at Prinsesa Urduha, 1942. Ang hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Sa gitna ng kanyang mabilis na pagsikat, natagpuan ni Fernando ang kanyang perpektong katambal sa pelikula, sa katauhan ng napakagandang aktres na si Lucita Goyena. Ang kanilang unang pagsasama ay sa pelikulang Punit na Bandila noong 1939. Ang kanilang kimika sa screen ay agad na pumatok sa manonood. Nasundan ito ng 5 pang box office hits: Leron Leron Sinta, Biyak na Bato, Alaala Kong Banal, Dilim at Liwanag, at Dalagang Pilipina. Ang sunod-sunod na tagumpay ng kanilang mga pelikula ay nagbigay daan upang sila ay kilalanin bilang ang Queen and King of Philippine Movies. Noong 1940, sila ang naging simbolo ng romansa at tagumpay sa takilya sa kanilang panahon. Noong 1941, lalo pang tumingkad ang kanyang imahe bilang isang action star nang bumida siya sa pelikulang Palaris. Sa pelikulang ito, kung saan gumanap siya bilang isang bayaning lumalaban sa mga mananakop na Espanyol, nakasama niya ang klasikong aktres na si Mona Lisa. Ang Palaris ay hindi lamang nagdagdag sa kanyang kasikatan, kundi nag-iwan din ng isang pangalang magiging mahalaga sa kanyang karera sa hinaharap: serbisyo militar at kabayanihan sa digmaan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi nag-atubili si Fernando Poe Sr. na iwanan ang karangyaan ng showbiz upang maglingkod sa bayan. Nagpalista siya bilang isang aktibong sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Noong Disyembre 20, 1941, formal siyang itinalaga bilang isang first lieutenant. Ang kanyang unang naging assignment ay bilang Assistant Provost Marshal ng ika-59 na Provisional Brigade sa ilalim ng pamumuno ni General Simeon de Jesus, isang posisyong hinawakan niya mula Disyembre 1941 hanggang Enero 1942. Kalaunan, tumaas ang kanyang ranggo at siya ay naging isang platoon leader. Sa posisyong ito, isa siya sa mga namuno sa pagliligtas ng mga residenteng sibilyan na binomba ng mga sundalong Hapones sa Bataan. Nanatili siya sa kanyang tungkulin hanggang sa tuluyang bumagsak ang Bataan noong Abril 1942. Kasama si Fernando sa libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano na napilitang sumabak sa malagim at makasaysayang Bataan Death March. Sa kabila ng hirap, gutom, at kalupitan, nagawa niyang makaligtas. Pagdating sa kampo, siya ay pinalaya matapos makilala ng ilang opisyal na Hapones bilang isang sikat na artista. Sa panahon ng pananakop, kinontrol ng mga Hapones ang industriya ng pelikula. Bilang bahagi ng kanilang propaganda, pinahintulutan nila ang paggawa ng mga stage show at ilang pelikula. Si Fernando ay sumunod sa patakaran at lumabas sa mga palabas sa entablado at nagdirect din ng mga pelikula. Subalit,
Ang hindi alam ng mga mananakop, ito ay naging paraan niya upang maging isang undercover operative. Lihim siyang sumali sa kilusang gerilya, ginagamit ang kanyang posisyon upang makakalap ng impormasyon at makatulong sa pagpapalaya ng bansa. Nagpatuloy ang kanyang pagtaas ng posisyon sa militar, ngunit dumating ang panahon na kinailangan niyang piliin ang kanyang pamilya. Formal siyang nagretiro sa serbisyo upang harapin ang kanyang mga responsibilidad bilang asawa at ama, pamilya at personal na buhay. Noong 1940 sa rurok ng kanyang kasikatan, pinakasalan ni Fernando Poe Sr. si Elizabeth Bessie Kelly, isang mestisang Amerikana, sa Lubao, Pampanga. Sa pagsapit ng 1942, mayroon na silang 3 anak, sina Elizabeth, Ronald Allen, at Fernando Jr., na mas kilala sa palayaw na Andy. Kalaunan, ang kanilang pamilya ay lumaki pa at nagkaroon ng 7 anak: Elizabeth, Ronald Allen, Fernando Jr., Martha, Genevieve, Frederick, at Evangeline. Si Fernando Sr. ay nagkaroon din ng isa pang anak, si Conrad Poe, sa ibang relasyon. Ang kanyang pangalawang anak na si Ronald Allen ang siyang magmamana ng kanyang trono sa industriya. Nang pumasok si Ronald Allen sa show business, ginamit niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Andy at ang screen name ng kanyang ama, at nakilala bilang si Fernando Poe Jr. o FPJ, ang magiging susunod na hari ng pelikulang Pilipino, ang producer, direktor, at visionary. Pagkatapos ng digmaan, hindi lamang bumalik sa pag-arte si Fernando Poe Sr., itinaas niya ang kanyang ambisyon sa mas mataas na antas. Noong 1946, itinatag niya ang kanyang sariling film production company, ang Polaris Films. Ang pangalan ay hango sa kanyang matagumpay na pelikula noong 1941. Sa ilalim ng Polaris Films, hindi lamang siya artista. Siya rin ang nagsusulat ng mga istorya at nagdidirect ng sarili niyang mga produksyon. Ang unang pelikulang inilabas ng kanyang kumpanya ay Ang Dugo ng Bayan, 1946, na naging isang malaking tagumpay sa takilya. Agad itong nasundan ng iba pang matatagumpay na pelikula tulad ng Awit ni Palaris, 1946, at Hanggang Pier, 1946. Noong 1947, ipinroduce niya ang Intramuros, Pledge of a City, at Limbas. Noong 1949, ipinakita ni Poe Sr. ang kanyang pagiging visionary nang magtayo siya ng sarili niyang state-of-the-art studio na nilagyan ng mga modernong kagamitan na inangkat pa mula sa Estados Unidos. Pinalitan niya ang pangalan ng kanyang kumpanya at ginawa itong Fernando Poe Productions, na may subsidiary na Royal Films na itinatag noong 1951. Sa ilalim ng kanyang produksyon, si Fernando Poe Sr. ang naging unang direktor ng pinakaunang pelikula ng Darna, 1951. Ito ay pinagbidahan ng kanyang dati ng katambal na si Rosa del Rosario bilang Darna at si Cristina Aragon bilang ang kontrabidang si Valentina. Ang pelikulang ito ay naging isang cultural phenomenon at isa sa pinakamahalagang obra sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa parehong taon, sinimulan niyang idirek ang pelikulang Basag na Manika. Hindi niya akalain, at maging ng buong industriya, na ito na pala ang magiging huli niyang proyekto. Isang trahedya at biglaang pagpanaw. Habang tinatapos ang pelikulang Basag na Manika, isang trahedya ang biglang dumating at kumitil sa buhay ng unang hari. Noong Oktubre 21, 1951, nagtungo si Fernando sa isang family clinic sa Sampaloc, Maynila, upang magpagamot dahil sa matinding pananakit ng kanyang balakang. Inakala niya noong una na ito ay isang simpleng injury lamang na nakuha niya sa isang party ilang araw bago iyon.
8 magkakaibang doktor ang sumuri sa kanya, mula sa orthopedist, neurologist, hanggang sa mga espesyalista sa contagious disease at cardiovascular. Lahat sila ay nagreseta ng gamot, subalit walang anumang lunas na nagkaroon ng epekto. Ang sakit ay patuloy na kumalat sa kanyang buong katawan. Nagsimula siyang makaranas ng paninikip ng dibdib at paninigas ng mga kalamnan, lalo na sa kanyang leeg. Sa gitna ng pagkalito ng mga doktor, isang manggagamot ang nagtanong sa kanyang asawang si Bessie kung si Fernando ay nagkaroon ng anumang insidente na may kinalaman sa aso nitong mga nakaraang linggo. Dito, naalala ni Bessie na noong buwan ng Agosto, nakagat ng isang maliit na aso ang kanyang asawa. Binaliwala lamang ito ni Fernando at hindi na nagpabakuna ng anti-rabies injection. Ang pahayag na ito ay kalaunang nilinaw ni Fernando Poe Jr. na nagsabing ang kanyang ama ay nagkaroon ng sugat at hinayaan itong dilaan ng kanilang alagang aso. Sa paniniwalang mas mabilis itong gagaling, ang mga sintomas ay tumugma sa isang nakamamatay na sakit. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Fernando at di nagtagal, kinumpirma ng mga doktor ang kanilang kinatatakutan. Siya ay may rabies at sa yugtong iyon, wala nang anumang lunas na maaaring gawin. Noong Oktubre 23, 1951, si Fernando Poe Sr. ay pumanaw sa murang edad na 35. Iniwan niya ang kanyang asawang si Bessie at ang kanilang mga anak. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malalim na lumbay sa milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang mga labi ay ibinurol sa studio ng kanyang Royal Productions, kung saan nagbigay pugay ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at libo-libong tagahanga. Sa araw ng kanyang libing, tinatayang halos kalahating milyong Pilipino ang dumagsa sa mga kalsada upang masilayan sa huling pagkakataon ng kanilang idolo. Inihatid siya sa kanyang huling hantungan sa Manila North Cemetery. Pamana at alaala. Bagamat maikli ang naging buhay ni Fernando Poe Sr., ang kanyang mga nagawa ay hindi maikakaila. Siya ay isang mahusay na artista na nagtakda ng pamantayan para sa mga leading man. Siya ay isang matapang na sundalo na nag-alay ng serbisyo para sa bayan. At higit sa lahat, siya ay isang visionary na producer at direktor na nag-ambag sa pag-unlad ng teknolohiya at sining ng paggawa ng pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang legasiya ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw. Ito ay buong husay na ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Fernando Poe Jr. na hindi lamang nagdala ng pangalan ng kanyang ama, kundi pinalawak pa ang kahulugan nito sa kultura ng Pilipinas. Si Fernando Poe Sr. ay higit pa sa pagiging ama ng isang hari. Siya, sa kanyang sariling karapatan, ay isang hari. Ang unang haring nag-iwan ng di mabuburang tatak sa kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino. Isang tunay na alamat na karapat-dapat ipagmalaki ng bansa.